Mga kapuso, the GMA News and Public Affairs Presidential Forum, isang tanong. Ang magtatanong, mga kapuso, ay si Mel Tiangco at ang una pong sasagot, mga kapuso, si dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Narito po ang aking isang tanong. Pagpapaliwanag lamang po, parating yung sinasabi na kayo ay hindi dapat na nakulong, na kayo ay walang kasalanan, sa kabila ng katotohanan naman na nagkaroon po kayo ng conviction by the Sandigan Bayan in 2007. Ano po? At may ilang mga kaso doon na ay napatunayan na guilty kayo. Wala napatunayan dun. Wala napatunayan na ako'y nagnakaw kahit na isang kusing sa gobyerno. Ang conviction ko doon sa wedding. Opo. Yung wedding na yun ay nakalagay sa Erap Muslim Youth Foundation at hindi ako beneficiary. Ang Board of Trustees noon ay mga UP law professors, mga UP professors. Kaya malinis yun. Kailangan i-convict nila ako. They created that court to convict me. That is special court. The first time a special court was created. And that court was created to convict me. In fact, when I was convicted, the two justices were immediately promoted to the Supreme Court. O yun lang conviction sa akin at saka tumanggap daw ako ng komisyon sa isang corporation, ng BW. O eto, tumistigo, wala nang binigay sa akin. Binigay doon sa kay Mr. Hamid Chavez, hindi sa akin. Assuming na yung waiting at saka yung commission sa that's all private money. It's not government money. That's the two counts that I was convicted. Doon sa mga sasabing 7171, the government money, wala, I'm clear. So, I will not have the courage to face the Filipino people. Wala akong lakas na loob. Humarap sa taong bayan, kumandidato ulit, kung ako'y nagnakaw, kung ako'y napatunayan nagnakaw kahit isang kusing sa gobyerno. At yan ay, tignan mo yung conviction, lahat, doon lang sa two counts. Pero tungkol sa grabbing corruption, hinimay-himay. Lahat yung kontratang dumaan sa nung panahon ko na aprubahan, hinimay-himayan. Nagtayo task force ang Department of Justice na 6 na abogado, hinimay lahat yung kontrata. Wala silang makita na any contract that is tainted with anomaly. Kung siguro kung may nakita kahit isa, araw-araw yun, nasa headline. Wala makita eh. Maraming po salamat, Ginoong Estrada. Si Maring Winnie Ponsod po, meron ding isang tanong para sa inyo. Ayan. Talagang matagal na yung galit sa akin. Hindi, kaibigan natin yan. Pangulong Estrada, Opo. Ito po ang aking isang tanong. Noong 1998, ang campaign slogan niyo po ay Erap para sa mahihirap. Totoo po yun. At nahalal kayo bilang Pangulo. Overwhelming yata ang plurality niyo, ano ha? Hindi. Ngunit sa inyong 2 taon at kalahati sa pwesto, tumaas ang antas ng kahirapan ayon sa official and unofficial estimates. Bakit kaya nangyari yan? At kung kayo ay bibigyan ng second chance, ano ang mga programang isusulong nyo para talagang bababa ang porsyento ng mga Pilipino na mahihirap? Professor Monsod, alam ko kayo po yung magaling sa ekonomiya. Ang tandaan nyo lang po, nagkaroon ng 1997, nagkaroon ng Asian Economic Crisis. Nung naupo ako, inabot ko pa yung economic crisis na yan. Kaya 0-0 ang growth natin. Kaya, when I assume office, ang agricultural growth natin is 0-0. Napataas ko yan at 6.6%. This is documented. And the inflation rate was 12%. I reduced it by 3%. At ang GMP, napataas ko hanggang 3.6%. This is documented, Professor. You can check it in the Department of Finance. So, ano sasabihin niyo? And I concentrated on food security. Yung agriculture, from 0-0 growth, 6.6. I was only president for 2.5 years. What can you expect? Our government just came from the Asian crisis. Inabot ko pa yung Asian crisis. And I was able to turn the tide. We were able to overcome the Asian crisis. That is a record. Professor Monsod, you will go out of your way to find out the Department of Finance.
salamat po, Mr. Estrada. Ang susunod na tanong ay manggagaling po sa kapwa ninyo presidential hopeful. Pumili po kayo ng numero. Number 8. Number 8. Ay, number 8. Ba? Wala pong number 8. Hanggang 7 lang tayo. Kasi MD8. Lucky number ko sa 8. Number 6. Number 6. Meron ba tayong formula para managot ang mga perpetrators ng extrajudicial killings at ng massive gargantuan unabated corruption na nangyari sa ating bansa? Kailangan masusing investigasyon at sa oras na investigasyon ay merong tinatawag natin na siguradong parusa, yung certainty of punishment ang mahalaga dyan. Dahil alam mo, marami sa ating mga tao sa gobyerno nakakalusot dahil sa nalalakad ang kaso, kaya hindi natatakot gumawa ng mga kahit ay mga extrajudicial killing. At siguro yan ay ginagawa ng merong mataas sa kanila, inuutos lamang yan. Kaya yan ang dapat hanapin at talagang parusahan. Maraming salamat po sa inyo. Ginoong Estrada, Mike? Salamat, Mel. Ang susunod pong tatanungin, si Brother Eddie Villanueva.